Hello, magandang umaga mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang umaga tanghali, hapon or gabi sa mansulok ng mundo. May gaming love shoutout sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello, may love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat po. So, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, nako po. Si Pangulong Bongbong Marcos ay ito, ang kanyang budget daw ngayon na tinitingnan for next year is around 6, magkano ba ito? 0.35 trillion pesos lang naman. Oh, laki. Mas malaki kaysa nakaraang taong budget para sa taon na to na kung saan ay naubos po nila no yung 84 or 83% or 84 na yata ngayon ng first quarter pa lang ng taon, wala pang kalahating taon ng 2024, ubos na. So, saan ba ito? Bakit ba mas malaki ngayon? Sabi ni Romualdez kamakailan lang yun, ay 6.2. Tapos ngayon, sabi ng DBM Secretary si Amina Pangandaman ay sabi daw ni Bongbong Marcos ay 6.35 trillion pesos. So, kung 6.2 doon kay Romualdez, bali around 500 billion ang may dagdag. So, ngayon, dahil 6.35 or 300, ayun nga, 35 or 350, something ganyan, no? So, nadagdagan. 600 billion po ang madagdag kaysa dati na 5.76 trillion pesos budget for 2024. Tapos yung ating Moody, mga lalabs, mga bayots ng Pinas ay pinaka-worst na ekonomiya sa buong Asia. Lalo na diyan sa ASEAN, Asian Pacific region, no? So ayun pa dito, ano ba 'yan? Kung dati sa panahon ni Duterte, sabi ng Moody noong 2018 bago pa magkaroon ng pandemya, ay ang Malacanang pleased with Moody's forecast of Philippines standout economy. Balita ito ng Manila Bulletin noon, January 29, 2018. Malacanang is elated by a global debt watchers forecast that the Philippines will be among the top performing countries in the region. So, ngayon, dito tayo sa worst kay Bongbong Marcos, 2024. Sabi dito, Moody's Philippines among the worst growth underachievers in Asia. So, balita po ito, June 24, 2024. So, Philippines, while the Asia-Pacific region is growing better than most economies globally, gross domestic product or yung ang GDP is still running far below potential, with the Philippines faring as the worst underachiever in Asia. Kasi nga mga lalabs, mga bayots, wala mang ini-export ngayon. Kaya nga yung si Pangulong Bongbong Marcos, yung iwi na yun, bangag na animal na yan, ay nakikinig sa Amerika. Wala din naman na itulong sa atin, potang ng Amerika na yan, kundi puro kaguluhan. Hindi din naman sila nag-aangkat ng maraming mga produkto ng Pilipinas. Nilang gusto lang gera. Gusto na magkandalasog-lasog tayo, maging giniling sa mga baril, armas ng China kapag tinamaan ang mga Pilipino. Yun yung gusto ng hinayupak na demonyong Amerikanong gobyerno na yan, no? So, tayo ang ini-export ngayon sa ibang bansa, mga tao, magtrabaho, mag-OFW. Tas ang lakas ba ng loob ni Marcos Jr. magdagdag pa ng malaking halaga, no? Kasi 3.35 budget for 3.35 trillion budget for 2024 to drive infrastructure daw, digital growth at mga ayuda-ayuda daw. Pero hindi po yan mga lalabs, mga bayot, sa ang rason kung bakit malaki ang budget ngayon.
Dahil, tandaan natin, mag-i-election next year for senatorial. Bubuhusan yan ni Marcos Jr. yung kanyang partido federal at saka yung kay Romualdez na Lakas CMD na nag-merge ngayon. Tapos itong mga kongresista, yung kanilang mga senador, mga mayor. Kasi nga maraming tatakbong senador under ng ticket dito sa administrasyon ngayon. So kailangan po nila ng budget. Kailangan nila ni Bongbong Marcos magnakaw sa pera ng taong bayan para ipamudmod doon sa mga partido na yun, sa mga kandidato na yun para tumakbo, para magnakaw din sa pera ng taong bayan. Samantala, kahapon, may tawag dito. May balita si Maharlika na ito daw si Coca Cliza Marcos ay pumuslit daw sa Dubai. Pumunta doon siguro sa presidente ng Dubai dahil daw mangungutang di umano ng billions of dollars doon sa Ministry of Finance ng UAE. Isaan ang trilyon na piso na budget for 2024 at bakit mangutang? Kasi nga, di ba, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, hindi ko pa nga inatakin na merong, ito, 800 billion pinalusot ni Bongbong Marcos nung last year para sa budget 2024 na pork barrel. Saan na ito ngayon nilagay ng niwe na presidenteng bangag na ito ang pera pagkalaki-laki. Tapos naubos pa nila ang 84% ng pera nga for 2024 in the first quarter pa lang ng taon. So kailangan nilang mangutang. Wala tayong nakita na pinalabas sa mga TV, sa kanilang mga bayarang vloggers na mayroong ilang kilometrong mga infrastructure, kalsada, etc. ang nagawa. Puro parang pa-picture gaya ni Martin Romualdez, pa-picture doon, groundbreaking para kuno sa heart center or kung ano pa yun ang mga hospital. Kasi kailan pa yun? At imposible, at hindi pa yun matatapos into 3 years. Tapos panay pa rin sila utang ng utang. Tayo po mga Pilipino magbabayad through tax. Mahal na bilihin. Tapos sila ang sarap nilang kumain ng kahit anong klaseng steak na pinakamasarap sa buong mundo. Tayo, toyo, bagoong ang inuulam. May mga kababayan pa tayo ngayon na mahigkulang-kulang 4 million ang nakaranas ng gutom. Minsan 2 pieces na lang kumakain sa isang araw. Tapos ngayon ito budget 6.3 billion para gagamitin na nakawin nila para ipasok doon sa ibigay doon sa mga partido para sa election next year. Tapos mamigay sila kunwari ayuda, bibilihin nila yung boto ng mga botante, pero mas malaki yung kanilang mananakaw na naman. So utang sila ng utang, tayo magbabayad mga Pilipino, tapos bigay sila konti ayuda, ang 90% doon na nakawin nila. Ang galing. Magkandamatay sana ang mga pinisting yawa na to.